Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At sasagutan naman tayo ng comment dun sa mga nating video. Okay? Ito yung sabi niya. Pa-estimate lang po sir, sukat 2 story, 5 meters by 5 meters, flooring hanggang bubong, at wrap lang muna. Five meters by 5 meters, 25 square meter. So ang hukay ng wall footing mo, okay, yung pundasyon ng hollow block is 35 ang lapad. Yan. At ang lalim nito 55 cm. Ang pundasyon naman ng mga poste mo, natawag na kulong footing, is 1 meter by 1 meter by 1 meter. So 1 cubic meter yan. Ibig sabihin, ang hukay mo pa kwadrado is 1 meter, 1 meter, tapos yung pinakalalim niya is 1 meter. Okay? So, ang total perimeter ng wall mo, ibig sabihin yung haba ng wall mo is 24.3 meter. Bali, ang total area ng wall mo is 24.4 meter by 3.5 meter. Itong 3.5 meter, ito yung sukat mula sa pundasyon ng hollow block mo hanggang sa ilalim ng biga. So, bali ang total area ng wall mo is 85.4 square meter. So, ito yung kailangan mong hollow block para sa wall mo. Sa baba mo na to itong hollow block na to. So 660 pieces, 15 patong to mula sa pundasyon. Sa pundasyon niya hanggang sa ilalim ng biga, 15 patong. Ang gagamitin nating bakal sa mga poste sa biga is 12 mm. Okay? Tapos yung sa nakahang natin na biga na nasa gitna, okay, dahil sa malayo 5 meter by 5 meter, gagamit tayo dyan ng 16 mm na main bar na 6 na piraso. Okay? Tapos yung wall footing natin, 10 mm ang gamitin natin. Tapos yung vertical natin at horizontal, pag nakasintado tayo ng hollow block, is 9 mm lang. Parehas na to na materials. Bali, tipid na to na ang estimate natin. So, unahin natin ang kailangan nating bakal sa kulong puting sa pundasyon ng poste mo, 12 mm, 6 na piraso. Sa poste mo is 36 pieces ang kailangan mo, okay? May mga details naman yan sa nakasulat yan, sundan nyo na lang. So 9 mm ang gagamitin natin sa stirrup is 22 pieces. 10 mm ang gagamitin natin sa wall footing. So 9 na piraso ang pahaba, at yung si stirrup natin is 6 na piraso. So ibig sabihin, ang kailangan nating 10 mm dyan is 15 pieces sa wall footing. Okay? Sa 9 mm na vertical natin at horizontal, sa vertical natin is 24 pieces, sa horizontal is 18 pieces. Itong 9 mm ang gamitin natin pag nasintada tayo ng hollow block. Okay, sa beam na tayo, ang perimeter ng beam mo is 20.7 meter. Okay, ang size ng poste natin at mga baka at mga biga, so 20 cm by 30 cm. Okay, ito yung poste na laki niya. Ganun din yung biga, parehasin lang natin, 20 cm by 30 cm. 28 pieces na main bar ang kailangan natin. Okay, 9 mm para sa biga ng mga stirrup. Okay, 16 pieces na 9 mm. So ito na yung sinasabi ko kanina na nakahang na biga sa gitna. Kasi dito sa nakahang na biga na to, sa second floor, dito tayo magpapatong ng asintada. So 16 mm ang gamitin natin. Ang haba is 5 meter. So ang haba ng bakal is 6 meter. So makabin pa tayo. Ibig sabihin 6 na piraso na 16 mm ang gagamitin natin. Ang stirrup niya is 4 pieces. Okay? Ang bilang ng slab natin, ang bakal na gagamitin natin sa slab is 50 pieces. At sa flooring natin sa ground floor is 20 pieces ang kailangan natin bakal na 9 mm. Okay? Babakalan natin ang ground floor natin na flooring. Okay? Ang iba nito hindi nagbabakal, pero babakalan natin. 9 mm lang ang gamitin natin. Ang spacing natin is 50 kwadrado. Okay? Steel deck natin is 25 meter. Oh, by the way, kung gagamit kayo ng traditional na pamurma sa slab, halos kaparehas lang nito ang i-consume mo na budget para dyan. So mas madali kasi estimate ang steel deck. Okay?
Ang laki ng steel deck natin is kulang-kulang sa mito to. Bali 9.95 cm. So yan. Okay, sunod natin yung simento. Mix ratio natin is class A 1:4. Okay, isang simento, dalawang buhangin at 4 ng graba. Unahin natin yung kulong puting. Kailangan natin na simento is 19 bag. Sa wall puting natin is 14 bags. Sa kulong natin sa poste is 10 bag. Sa beam natin is 16 bag. Sa slab natin is 26 bag. Okay, sa ground floor natin is 11 bag. Ang kailangan nating semento para sa hollow block is 24 bag. Okay, parehas na yan. Ang mix ratio natin sa mortar natin pag nagkasintada tayo is class B 1:4. Sa semento 4 na buhangin. So yan yung binasihan ko ng estimate ha. Okay, 24 bag ang kailangan natin sa hollow block. Okay, sa mortar. Ang buhangin natin is 288 bag at ang graba natin is 354 bag. Okay, convert natin mamaya to sa cubic pag nagsamari na tayo. So, dito na sa second floor. Sa second floor, may sobra kanina tayong bakal doon na halos 1.30 meter. So, dugtungan lang natin yon, yung bakal na yon, doon sa mga poste natin. Okay? So, unahin muna natin yung hollow block sa second floor. Ang perimeter ng wall mo sa taas is 24.6. Okay? So, nakikita nyo dyan sa ayan sa floor plan na ginawa ko. Yan, 5 meter by 5 meter is 2 kwarto yung ginawa ko sa taas. Okay, ang sukat is 2.6 meter by 2 meter, 2.5 meter by 2.6 meter ng kwarto. Okay, 5 meter by 5 meter. So, ito yung bakal na kailangan natin sa second floor. Dahil sa second floor lang naman to, hindi na tayo mag third floor, i-reduce na natin yung bakal natin na 4 na lang sa taas. 6 kanina sa baba na main bar, ngayon i-reduce natin sa 4 para makatipid tayo. Okay, 4 na 12 mm, reduce natin. So, sa kulong natin, 12 pieces na lang na main bar ang kailangan natin na 12 mm. Tapos sa biga natin, yan, may total perimeter na siya na 20 meter is 15 pieces na 12 mm ang kailangan natin. So, ang stirrup natin 30 pieces ang kailangan natin sa second floor, sa poste at sa mga biga. Ang hollow block natin, kailangan ng hollow block natin ng 20 bag na simento. Okay? Tapos, sa kulong natin, 9 na simento at sa beam natin is 11 na simento o 11 na simento. Okay, ang sand natin is 124 bag. Ang graba natin is 80 bag. Ito na guys yung summary natin. Okay? Pero bago ko ituloy ito guys, inanyayahan ko yung mag-like at mag-subscribe. Libre mag-subscribe at mag-like. So, kung mayroon kayong ipa-estimate, so, comment nyo lang dito guys. So, ito yung summary natin. Hollow block, 1,228 pieces. 13 pesos yung isa nito is 15,964. 12 mm natin, 97 pieces. 220 yung isa nito is 21,340. 10 mm natin is 69 pieces. 140 yung isa is 9,660. 9 mm natin is 68 pieces. 90 pesos yung isa, 6,120. Semento natin, 161 bag. 220 yung isa, 35,420. Steel deck natin, 25 meter is 9. Steel deck natin, 25 meters, 490 per metro. So, 12,250. Ang sand natin, 12 cubic. So, 990 yung per cubic, 11,880. Graba natin is 14 cubic, 1,200 per cubic. So, 60,800 pesos. Okay. Ang formworks natin, tie wire at iba pang mga bibili natin, tansyahin natin mga 15,000 to 20,000 yan. Sa hagdan natin, tansyahin na rin natin, base sa experience natin, 20,000 to 25,000 yan. Trusses and roofing natin is 40 to 45,000. So ito na yung kailangan mong budget. Total cost of material sa structure, okay, from ground floor to second floor is 218,434.
So, structure to guys ha. Hindi pa to na plasteringan. Wala pa tong finishing. Okay, from pundasyon to roofing lang ito. Okay guys. Yung roofing mo, complete accessories na ito. Yung pa natin. Yung estimate natin. So, depende na lang sa materials na ginamit. So, sa kapal ng materials na ginamit. Okay, depende rin sa presyo sa mga lugar. So, adjust na lang. Depende sa mga kontrata niyan. Okay, ang labor cost, tadyahin din natin. So, kung sa akin to, 100,000 to 110, okay na sa akin yung ganitong labor. Para sa materials na 218,434. So, kung itotal natin yan, tansya na lang to para may may basihan tayo kung sakaling ipatayo na natin itong 5 meter by 5 meter na dalawang palapag. So, ang material cost at labor cost na kailangan mo is 318,434. So, napakalapit itong estimate natin dito. Napakalapit to. Dikit na dikit to. In kaso na i-actual na natin pagawa itong bahay na ito. So, ayan guys. Sasagot tayo ng isa pang comment doon sa nag-comment sa comment section. Okay? Sabi niya, load space estimate 5 meter by 7.5 meter, 3 rooms with 1 toilet, rough finish lang muna. So ito yung sasagutin natin na comment. So nagpa-estimate siya. Ang area nito is 37.5 square meter. So 5 meter by 7.5 meter. 3 kwarto at isang CR. Ang unang area ng kwarto mo ay 2.75 meter by 2.75 meter. Yung bedroom to mo 2.25 meter by 2.75 meter. Tapos yung bedroom 3 mo, ang area nito is 2.75 meter by 2.20 meter. Ang toilet area mo is 2 meter by 1.60 meter. Okay? Lagyan natin to ng 6 na poste, 20 cm by 20 cm ang poste natin. Tapos, siyempre, 6 din na kulong puting na ang hukay mo is 0.60 meter by 0.60 meter by 0.60 meter o 60 cm. Okay? Ang tie beam mo is 0.20 meter by 0.20 meter at ang kabuang haba nito is 25 meter. Ang wall footing mo o ang wall footing beam mo, ang beam mo sa ilalim, sa ground, maglalagay tayo doon ng tie beam. So doon na rin papatong yung hollow blocks mo. Bali, ito na rin yung wall footing mo. Dito ka mag-asintada. Dito sa beam na to, sa tie beam na to. So ang area nito is 20 cm by 20 cm. So ang kabuang haba niya rin is 25 meter. Bari ang perimeter niya yon. So shed type roofing ang gagawin mo lang. Shed type lang. Ito lang yung pinakasimple na roofing. Okay, dahil hindi naman ito ganong kahabaan, 5 meter lang ang lapad nito. Maganda rito yung shed type roofing. Okay? Ang total column footing volume mo is 0.756 cubic meter. Volume ng column mo is 0.78 meter. Ang total volume ng mga poste mo is 0.78 cubic meter. Ang total tie beam volume mo is 1 cubic meter. Ganon din ang total wall footing tie beam mo is 1 cubic meter. Ang total area ng mga bintana mo is 10.5 square meter. At ang total area ng mga pinto mo, mga door mo is 9.5 square meter. Okay? Bali, ang total area ng wall mo, ng mga pader mo, kasama na doon sa pag-asintada, pagkatapos ng tie beam mo, mag-asintada ka papuntang bubong kasi naka-shed type ito. So, kasama na dito sa 111.6 square meter. So, ito na yung estimate natin. Ang kailangan mong hollow block dito is 1,173 pieces. Okay? Ang bakal mo para sa kulong puting sa pundasyon ng poste is 8 pieces na 12 mm. Sa mga poste mo is 19 pieces na 12 mm. Sa wall footing tie beam mo is 18 pieces na 10 mm. Sa wall footing mo, yung wall footing kasi natin na to, ito yung gagamitin natin sa mga partition ng mga kwarto mo. Wall footing lang yung magiging pundasyon ng hollow block natin. Wall footing lang, okay? Tapos yung sa palibot, yun yung bibima natin, yung palibot, yung tie beam. Yung area mismo na 5 meter by 7.5 meter, yun yung bibima natin, tie beam natin. Pero yung mga kwarto na to, ang gagawin lang natin pundasyon nito is wall footing lang. Okay?
So, 6 pieces na 10mm. Ang tie beam mo is 18 pieces na 12mm. Tie beam, yung tie beam dito sa taas. Tapos yung mga stirrup mo sa kulo mo, sa poste mo is 18 pieces. Stirrup mo na gagamitin para sa wall footing na tie beam is 21 pieces na 9mm. Stirrup for tie beam is 21 pieces na 9mm. C-stirrup para sa wall footing. Okay? C-stirrup ang gamitin natin sa wall footing. Doon sa mga kwarto, mga partisyon ng kwarto, yung C-stirrup lang. Okay? Is 5 pieces na 9mm. Tapos yung gagamitin natin sa wall natin, vertical at horizontal is 60 pieces na 9mm. 9mm lang yung gagamitin natin. So kung gusto mong 18mm, wala namang problema. Okay? Kunti lang diferensya nun. So 9mm lang estimate ko para makatipid ka ng unti. Ito yung gagamitin natin na semento para sa kulong puting is 7 bag. Sa kulong, 7 bag din. Sa tie beam, 9 bag. Tapos sa wall footing tie beam is 9 bag. Tapos yung hollow blocks natin, para sa hollow block natin na semento, mortar para magkasintanda tayo is 21 bag. Tapos yung graba natin is 128 bag. Yung sand natin is 228 bag. So ito na yung estimate natin. Bali, summary na lang natin to. So ito na yung summary natin. Yung mga pangunahing materialis na gagamitin natin. Okay? Unahin natin yung hollow block, 1,173 pieces. 13 pesos yung per piece ng hollow block na ito is. So, 15,249 pesos ang kailangan mo. Yung bakal natin, 45 pieces na 12mm. 220 yung isa nito. So, 9,900. 24 pieces na 10mm ang gagamitin natin is 140 yung isa nito, 3,360. 125 pieces na 9mm ang gagamitin natin. So, 90 pesos yung isa nito, 11,250. Ang kabuang simento natin is 73 bag. So, 225 per bag nito. So, 16,495. Ang buhangin mo, 7 cubic. 950 per cubic nito. So, 6,650 ang kailangan mong budget sa buhangin. Sa graba mo na 4 cubic, 1,200 per cubic. So, 4,400. 4,800 pala. So, okay. Tansyahin natin ang formworks na gagamitin natin. Mga lambre, pako, etc. 6,000. Tapos sa roping and ports, makikita nyo dyan sa floor plan, mayroon dyang naka-indicate na mga poste. Nakadepende sa iyo kung anong gagamitin mo poste, kung simento o tubular. So, ang tansya ko, kasama dyan sa roping materials mo is mga 55,000 yan. Okay, more or less 55,000 yung sheet type na roping mo. Tapos yung sheet type rin na para dun sa ports mo. Okay? So, ayan. So, itotal na natin ang nakuha nating materialis, yung halaga ng lahat ng nakuha nating halaga ng lahat ng materialis na nakuha natin. Okay? Mula dun sa hollow block, bakal, simento, buhangin at graba. Kasama na dito sa mga formworks na tinansya na lang natin, ganun din sa roofing and ports na materialis natin. So, 55,000. Ang total nito is 128,634 pesos. So, ayan. Ang kailangan mong budget dyan. Kung tatanungin mo kung magkano labor nito, mga 50,000 to 55,000 ang kailangan mong i-labor nito. So, hindi kasali doon yung labor natin sa 128,634. Separate ito. So, total mo na lang ulit. So, dahil gusto mo yung rough finish ito, estimate natin yung materialis sa plastering. Pag ginamit mong kapal sa plastering mo is 16mm na thickness at class B ang gagamitin mo. Class B na mix ratio is 1:3. Okay? Isang simento, 3 buhangin. So, kailangan mo dyan ng 40 bag na simento. Kabilaan na to, loob at labas na plastering na. Rough finish lang, hindi siya. Kasi kung i-fully finish mo to, skim coat ang gagamitin mo ito. So, okay. So, 40 bag ang kailangan mo simento sa loob at labas. Okay. So, 10,200. Tapos, yung buhangin mo na magamit mo is 3.2 cubic. So, pwede mo na yan gawing 3.5 cubic. So, 3,500. So, ang kailangan mo material sa plastering,
Ang materialis mo sa plastering na 40 bag na simento at 3.5 cubic is 13,700. Okay? Ang kapal nito is 16 mm. Okay? So, ayan. Sana nakatulong sa iyo. Okay? Kung mayroon kayong mga katanungan, comment lang kayo guys. At huwag niyong kalimutan subscribe ang channel natin para updated kayo kung may bago ka kung video na gagawin. Lalo na kung kayo nagpapatayo ng bahay. Magandang idea to para sa inyo para magkaroon kayo ng pananaw kung magkano ilalaan nyo na budget. Huwag kayong mahiyang mag-like, okay?